Hollywood TV. Oh my God, mawawala ba ang virginity ko ngayon? I don't think I'm ready, pero sabi niya he's not willing to let me go. Ano ang dapat kong gawin? Ramdam ko ang labi niya sa leeg ko at bahagyang kinagat niya iyon, napaungol ako ng hindi nag-iisip. Oh my God, ang mga bagay na pinaramdam niya sa akin. Pero kailangan ko siyang pigilan dahil parang hindi pa ako handa. Maari mo akong tawaging old school or a prude, pero naniniwala ako sa romance. Kailangan kong makasigurado na mahal niya ako, gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Gusto kong maging tunay na romantic ang aking first time, tulad ng pagsisimula sa isang candlelight dinner, then we dance, at pagpunta sa isang madilim na silid na may mga rosa sa lahat ng dako. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. The kind of first sex every girl wants, hindi lang dahil gusto niya ito at tiyak na hindi friends with benefits kind of sex. Kaya ginawa ko ang tama. Marahan ko siyang tinulak palayo sa akin at tumayo, inayos ang damit ko. Tumingin siya sa akin na parang hindi makapaniwalang pinigilan ko siya. Napakamot ako sa noo ko dahil sa kaba. I'm really sorry Alex, as much as I want this, I'm not ready for it. We're not even in a relationship and this is the first time I've seen you in weeks. I really don't want to be. Ano ang salitang laging tawag sa akin ni Kenny? Napatigil ako, sinusubukan kong alalahanin ang salitang palaging ginagamit ng aking pinsan. Cock blocker, tanong niya na nakataas ang kilay. Namula ako at tumango. Yeah, that. I'm sorry but I hope you understand. How about we eat the cake instead? Tanong ko, pinipilit na hindi gawing awkward ang mga bagay. Napakamot siya sa noo at saka kinuha ang halos walang laman na bote ng whiskey at ibinuhos ang natitirang laman sa bibig niya. Umalis ka na. Nanlaki ang mata ko. Ha? Hindi niya ako nilingon. Sabi ko umalis ka na, bago pa ako gumawa ng kalokohan. Girl, mas mabuting umalis ka sa bahay na ito. Alam mo kung gaano kabaliw ang lalaking ito. Floss na kainom siya. Dahan-dahan kong kinuha ang purse ko. Okay, have a nice day. Happy birthday, Mr. Black. At sa mabigat na puso, lumabas ako ng kwarto. I low-key thought na susugurin niya ako, telling me na ayaw niya akong umalis pero sinong niloloko ko. Hindi ito romance novel. Ito ang totoong buhay kasama ang isang stone-cold-hearted guy. I felt frustrated with the turnout of things but maybe it's for the best. Naglakad ako palabas ng bahay at pagkatapos ay ang mahabang biyahe. Ang malaking bantay sa gate ay binigyan ako ng isang mapanuksong tingin at kahit na gusto ko talagang ilabas ang aking dila sa kanya, pinigilan kong gawin iyon. Hindi ko na lang siya pinansin at nagsimulang maglakad dahil wala namang nakikitang taxi. Hindi pa ako nakakalakad ng 5 minuto nang wala sa oras, naramdaman kong may nagtakip ng tela sa bibig at ilong ko. I tried to fight back but then, everything went black. Sa kabilang banda, si Alexander. Napatingin tuloy ako sa cake na niluto ni Irish at hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam ako ng sama ng loob sa pagpapaalis sa kanya. I shouldn't be feeling this way but there's just something about her that makes me feel terrible sa tuwing nasasaktan ko siya. Napatingin ako sa bote kung walang laman. Talagang kailangan ko ng isa pa. Ang araw na ito ay hindi maaaring tungkol kay Irish. Tungkol ito sa amin ni Katrina. Kailangan ko ng higit pang whiskey para maalis ang mga iniisip tungkol kay Irish. Pinaalis ko siya dahil kung nanatili siya, sa tingin ko ay pinilit ko ang sarili ko sa kanya. Kailangan ko siyang suyuin ng husto, at ang katotohanang napakasarap niya ay hindi rin nakakatulong. Kailangan ko na siyang kalimutan para sa araw na ito. Habang tumatayo ako para kumuha ng whiskey, nagbip ang phone ko nang may bagong mensahe. The fuck is wrong with Raul? Sabi ko ayoko ng bisita. Alam kong gusto lang niyang sabihin sa akin na gusto ni Irish na bumalik, at dahil sinusubukan kong kalimutan siya, hindi ko pinansin ang mensahe at lumabas na ako ng studio. Sa kabilang banda, si Irish. Namilog ang mga mata ko, pero ipinikit ko dahil sumasakit ang ulo ko. Kailangan ko ng tubig. Pinipilit kong gumalaw pero hindi ko magawa. Nakatali ang kamay at paa ko sa upuan at hindi ako komportable. Sinubukan kong sumigaw pero may takip ang bibig ko. Ano ang nangyayari? Sino ang nagdala sa akin dito? Hindi man lang gumana ng maayos ang isip ko. Naalala kong umalis ako sa bahay ni Alex, at yun lang. Paano ako nakarating dito? Tumingin-tingin ako sa paligid. Madilim na kwarto at nagkataon na ang tanging kasangkapan dito ay ang upuan kung saan ako nakatali. Tumingin ako sa bintana at napansin kong gabi na pala, gutom na ako. My God, ano bang nangyayari sa akin? Tapos may naririnig akong mga boses. Mga boses ng lalaki. Hindi ko alam kung bakit hiniling ni boss na dalhin natin siya dito,
pero natutuwa ako, mukha siyang fresh, a good fuck. Narinig kong sabi ng isang lalaki at muntik na akong atakihin sa puso. Sumasang-ayon ako sa iyo, ngunit ihain ng boss ang iyong ulo sa mga vultures kung hinawakan mo siya bago niya gawin. Narinig kong sabi ng isa pang lalaki. My goodness, pinadala sila ni Alex para kidnapin ako. Siya lang ang kilala kong tinatawag na boss. Paano siya naging napakasama? Wala akong ginawa para matanggap ang ganoong pagtrato. Pero paano kung hindi siya? Nandito na si boss, sabi ng isa sa mga lalaki. Nakarinig ako ng mga yabag na papalapit, at ipinikit ko ang aking mga mata, nagkunwaring tulog. Bumukas ang pinto at halos atakihin ako sa puso. Paano kung nandito talaga sila para halayin ako? Pero nabigla ako sa sumunod na narinig ko. No, ang sunod na boses na narinig ko. Kilala ko ang boses na yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Kilala ko ang boses. Well, would you look at that? See how pretty she is. I just can't kill you now, I gotta have my fun with you first. Wake up, little one. Or should I say princess? Sinigaw niya yung last part at umiling ako. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata upang kumpirmahin ang aking mga hinala at hindi ako maaaring magkamali. Leo. Lumapit siya sa akin at marahan niyang hinila ang scotch na nakalagay sa labi ko. Napangiwi ako sa sakit. Tumango siya. Yes, sweetheart. How are you? Bakit ako nandito? Bakit mo ako dinala dito? Wala akong ginawang masama. Sinabi ko sa kanya habang sinusubukan kong pagsamahin ang 2 at 2 ngunit ang aking utak ay tumanggi na gumana. Nababaliw na ako. Tumawa siya at sumenya sa 2 lalaking kasama niya na bigyan kami ng privacy. Leo, bakit ako nandito? Bakit mo ako dinala dito? Tanong ko, kailangan ko ng mga sagot. Ngumisi siya at isang masamang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Pinasadahan niya ng daliri niya ang buhok ko. Still so naive, don't you get it? Nandito ka kasi gusto kitang patayin. Kung ang puso ko ay hindi lumaktaw ng 10,000 milya. Then it hit me. Tinamaan ako nito na parang bomba. It's Leo, siya ang nasa likod ng pagkamatay ni Katrina. Alam kong siya yun. Nakikita ko ang pag-ikot ng mga gulong sa iyong ulo. Oo Irish, pinatay ko si Katrina, at ikaw ang susunod. Pero pagkatapos lang kitang halayin ng walang katuturan. Hindi ko nakuha ang pagkakataong iyon kay Katrina dahil buntis siya. Sabi niya habang papunta ang mga kamay niya sa leeg ko. I felt disgusting. Namilog ang mga mata ko at syempre, tumulo ang matigas kong luha sa pisngi ko. Bakit? Akala ko magkaibigan tayo. Tumawa siya na parang hindi makapaniwala sa tanong ko. Tinatanong mo ako kung bakit? Talaga? Kinakabahan akong tumango. Dahil gusto kong sirain si Alexander ng husto. Gusto kong panoorin siyang nagdurusa sa paghihirap. Hindi niya deserve ang kaligayahan pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Kailanman narinig ang kasabihang the best way to get revenge is by hurting the most important people in your enemy's life. Tanong niya, saka humagalpak ng tawa. Actually, ngayon ko lang naisip yan. Pero hindi ako ganoon kaimportante kay Alex. Empleyado lang ang tingin niya sa akin. Nangangatwiran ako. Tumayo siya at naglakad-lakad sa kwarto ng mga 2 minuto bago muling tumabi sa akin. That's what you think. Mahal ka ng motherfucker na iyon. Nakita ko ang hitsura at pag-aalaga niya sa iyo. Kay Katrina lang niya ipinakita ang mga damdaming iyon. Kung wala ako sa ganitong estado, masaya akong sumasayaw. Bakit mo pinatay si Katrina? Anong ginawa niya sa iyo? Pinasadahan niya ng mga daliri ang kanyang buhok. Wala, siya ang kahinaan ni Alexander kaya ang pagkitol sa kanyang buhay ay siguradong nagdulot sa kanya ng malaking pagkasira. And since today is her death anniversary, if I kill you, it's going to be a sure fact that Alexander Mochino Romano would grow mad. It's always fun na pinapanood siyang naghihirap. Sabi niya habang naglalabas ng napakakintab na kutsilyo, hinalikan ito at dahan-dahang dinala sa leeg ko. So, simulan na natin ang laro ko, princess. Sabi ko, tanggalin mo yung damit mo. Sumigaw si Leo at halos maiihi ako sa sarili ko. Hindi ako naging ganito katakot sa buhay ko. Kahit yung mga sandaling sinubukan akong patayin ni Alex ay hindi kasing nakakatakot. Habang nakatutok sa akin ang baril, si Leo ay pilit na pinipilit ang sarili sa akin. Kung alam ko lang na mangyayari ito, tinanggap ko na sana si Alexander. At least minahal ko siya. Ngunit ngayon, mapipilitan akong isuko ang aking pinakamamahal na pag-aari sa pinakamasamang paraan. Hindi na napigilan ang mga luha ko at nanginginig ako na parang nawawalang kuting. Kinalaga na ako ni Leo at nilinaw sa akin na nasa labas ang mga tauhan niya kung sakaling may sinubukan akong kalokohan. Lumuhod ako sa harapan niya habang umiiyak. Please Leo, nakikiusap ako sa iyo, huwag mong gawin sa akin ito. Please Leo, alam kong hindi ka masamang tao. Nasaan ang Leo na una kong nakilala? Ang mabait na kaibigan na mayroon ako. Please don't. Shut the fuck up and strip already.
Don't make me take off your clothes or else I'd hit you so bad, while I do it. Namumula ang mga mata niya at sa paraan ng paghawak niya ng baril, para bang isang maling galaw ko ay magre-resulta sa pagpatay niya sa akin on the spot. Wala akong choice. May mga lalaki sa labas na nagbalak din na halayin ako. Sila ay armado. May baril at kutsilyo si Leo at hindi ako marunong lumaban. Nakulong ako ng husto. Isang delikadong hakbang ang ginawa niya palapit sa akin at lalo akong nanginig. Ayoko talagang masaktan ka dahil isa ka sa pinakamabait na taong nakilala ko. Pero kailangan kong gawin ito para masira ang walang kwentang basura. Pinatay ni Alexander ang asawa ko. Pinatay niya si Leah. I was going to marry her but he fucked her and killed her. It broke me so much, Irish. She was a good person. Wouldn't even hurt a fly. That's why I decided to make him suffer. It's my little way of revenge. Hindi niya kayang alisin ang kaligayahan ko at maging masaya. Kaya hinihiling ko sa iyo ng mahinahon, take off your clothes and stop crying. I'd be gentle because I know it's your first time. Sabi niya sa mukha ko at hindi ako pwedeng magkamali. He was high on drugs. Nakuha ko ang parehong amoy nang mahuli kong umiinom ng droga si Alex. Oh my God, please help me. Dinala niya ang baril sa labi ko, at bumulong. Now, bago ako gumawa ng bagay na pagsisisihan mo. Kasabay ng pagtulong ng mga luha sa aking pink na pisngi, dahan-dahan kong inabot ang zipper sa likod ng aking damit at hinila iyon pababa. Ang mga panalangin na pumasok sa aking isipan sa sandaling ito ay walang katapusan. Kailangan ko ng milagro. If ever na makaligtas ako dito, malamang madre na ako. Wala akong lakas ng loob na ibaba ang damit kaya napahawak ako sa katawan ko. Alexander, nasaan ka na? Tulungan mo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi ka dumating. Good girl, ngayon ay hilahin pababa ang damit. Utos niya ng may nakakalokong ngiti na ikinaduduwal ko. And be fast, Irish. I hate waiting. Dagdag niya na nakatutok pa rin sa akin ang baril. This is it, Irish. Tinanggihan mo ang alok ni Alexander para lang mahulog sa kamay ni Leo. Nice catch. Bumuntong hininga ko, pinunasan ang aking mga butas ng ilong gamit ang likod ng aking mga kamay, at dahan-dahan, ngunit masakit na hinila pababa ang aking damit. Sa kabilang banda, si Alexander. Bumalik ako sa studio na may dalang bagong bote ng Jack Daniels para lang makitang patuloy na tumutunog ang aking telepono. Kinuha ko ito at may 23 missed calls mula kay Jade at 7 messages. Dapat may importanteng bagay kaya tinawagan ko siya. Agad niyang kinuha. What's wrong, Jade? Alexander, si Irish, papatayin siya. Nagpapanik na sabi niya at muntik na akong mabulunan ng laway ko. Ano? Paano? Bakit? Tanong ko habang nagmamadaling isinusuot ang sando ko at kinuha ang susi ng kotse ko, dumiretso sa garahe ko. Sagutin mo ako, Jade. Narinig ko ang marahas niyang paghinga. It's Leo. Meet me at the address na ipapadala ko sa iyo ngayon. At bilisan mo. Kailangan ka ni Irish at kailangan ka niya ngayon. Narinig ko ang pagsinghot niya and I guess umiiyak na siya. I'm really sorry, Alex. Just meet me and I'd explain everything later. Wala akong pakialam sa sinasabi niya. Ang main concern ko ay tungkol kay Irish. At si Leo, it better not be kung ano ang iniisip ko. Inend ko na ang tawag at tinawagan si Roberto. Ihanda mo ang mga lalaki at puntahan mo ako sa address na ipapadala ko sa iyo. Umiiyak ang kawawang Irish habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang damit upang ipakita ang kanyang napakarilag na tanned na katawan. Hindi siya kailanman natakot ng ganito. Hindi lang siya makapaniwala na mawawala ang virginity niya ng ganito. At kay Leo na inakala niyang kaibigan pero halimaw pala. Ngumiti si Leo at dinilaan ang labi. Just as I imagined it to be. You look fucking good, little one. Ngayon hubarin mo na ang bra mo. And of course, those sexy panty. Sabi ni Leo habang nililibot ng kanyang mga mata ang katawan ng dilag. Siya ay talagang persegido at higit sa lahat, mataas sa marijuana. Hindi na napigilan ni Irish ang kanyang mga luha. Please Leo, patawarin mo ako, pakiusap ko sa iyo. Nagalit talaga ang junkie dahil naiinip na siya at handa nang umangkin sa dalaga. Bago niya namalayan, nasample na niya ito ng napakalakas, dahilan para matumba siya at nauntog ang ulo niya sa upuan, sa proseso. Sabi ko tumahimik ka na lang at maghubad ka ha. Sabi niya pero sobrang sakit na nang nararamdaman ng kawawang babae. Psychologically at ngayon physically, yumuko siya at tinanggal ang pagkakawit ng kanyang bra, pinaikot siya nito para makaharap siya sa kanya. Iyak nang iyak si Irish at pilit siyang tinutulak palayo. Nagalit lang ito sa kanya, dahilan para mas lalo pa niya itong sinaktan. Lumaban siya, kumamat at sumipa ngunit walang epekto. Leo was hellbent on penetrating her. Sobrang dinudurog ang puso niya. Bakit pa siya pumunta sa bahay ni Alexander? Nanatili na lang sana siya sa bahay gaya ng iminungkahi ng kanyang matalik na kaibigan. Kung alam lang niya.
Bago pa maproseso ng kanyang isipan ang anumang bagay, binasag ni Leo ang mga labi niya sa labi niya. Sa isang mariing halik, inipit ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo sa mahigpit na pagkakahawak. It was disgusting as hell. Naramdaman niyang bumaba ang kamay nito sa kanyang mga hita at inilipat ang kanyang underwear sa gilid. Nangyayari talaga ito. Gagawin na sana niya ang ginawa sa kanya ni Alexander. Magsisimula muna siya sa kanyang mga daliri. Pero may nangyari. Sinagot ang kanyang panalangin. Ito ay tulad ng isang himala, o kaya naisip niya. Bumukas ang pinto at pumasok ang isa sa mga lalaki. Ang galit sa mga mata ni Leo ay maaaring pumatay ng tao. The fuck is wrong with you, punk ass? Nanlaki ang mata ng lalaki sa eksenang nasa harapan niya, ngunit mabilis niya itong hindi pinansin. Napapalibutan na tayo, boss. Nandito na ang mga tauhan ni Alexander Mochino. Kailangan na nating kumilos ng mabilis. Tumalon sa tuwa at takot ang puso ni Irish. Pero umiiyak pa rin siya dahil sa gulat. Mabilis na bumaba sa kanya si Leo at inayos ang kanyang pantalon. Lumingon siya sa lalaki. I-lock mo siya sa freezer. Basta kung ano siya, mas maaga siyang nag-freeze, mas mabuti. Nanlaki ang mata ng kawawang babae. Ano ba yun? Lumapit sa kanya ang napakalaking lalaki, binuhat siya kahit nahubot-hubad siya at lumayo. Dumiretso siya sa higanteng freezer. Si Irish ay sumigaw at sumigaw at sumigaw ngunit ito ay walang silbi. Masyadong malaki ang bodega ni Leo para marinig ng mga tauhan ni Alexander ang boses nito. Dagdag pa, napakaliit niya para labanan ang napakalaking lalaki kahit ilang suntok ang ibinato nito sa kanya. Paano magiging ganito kawalang puso ang isang tao? May isa pang lalaki sa tabi ng nagyayelong silid na nagbukas ng pinto nang makita niyang buhat-buhat ng kasama ang dalaga. Gaya nga ng sinabi ni Leo, itinapon ng lalaki si Irish sa higanteng freezer sa tulong ng kanyang kaibigan, at ikinulong siya dito. Itinaas ang temperatura at umalis. Sumigaw at nagmamakaawa si Irish, ngunit hindi naririnig ang boses niya mula sa labas. Ang lamig ay hindi matiis at siya ay nakahubad. Umiyak siya ng umiyak, at nanalangin at nanalangin. At habang lumilipas ang oras, ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit at hindi nagtagal, ang katawan ng kawawang babae ay nawala ng malay. At dito na po, nagtatapos ang part 25 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.